92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes! Andito na ang bagong baby ng bayan. Pero promise, hindi kita baby-tawan. Andito na rin ang bagong magiging bestie ng mga above na binitawan. Siyempre walang iba yan. Ang baby mo pagdating sa radyo, ang nag-iisang DJ main for the main event. Kaya naman samahan niyo ko hanggang 12 midnight tayo ngayong gabing ito. Oras, 11:36 na. Magandang gabi, Metro at Mega Manila, yung mga taga Las Piñas, Marikina, Valenzuela, at syempre hindi magpapakabog sa pakikinig at pagsubaybay kay DJ Main, ang mga baby kong Bulakenyo at Bulakenya, mga taga Cavite, Laguna, Rizal at mga Kapampangan. Magandang gabi po sa inyo at ganun din ang mga taga 102.3 Baguio, 97.5 Jensen, and through our FM Radio Philippines app na nakikinig sa atin, Mapalson, Visayas at Mindanao at hindi lang yan. Pati yung mga overseas natin ng mga OFW. Naku, talaga naman nakatutok. Talagang ang dami-dami kong nababasang message sa akin na sila ay naaliw at natutuwa. At napapangiti na lang sila pag ako ay napapakinggan nila. Maraming salamat po sa inyo. At tayo rin ay naka-live sa ating YouTube channel 92.3 FM Radio Manila. Magandang gabi, Boss Noy. Happy 51st birthday, Boss Weng Santillan. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Basta daw, yung pangako mo daw na Sabado sa Tagaytay, dapat matuloy yan. Sabi ni Boss Noy. Gloria Constantino Mesiano, Adrian Sebroso, shoutout sa PPM, PEBR, Tolda, Terminal East Bank Road, Floodway, Santa Lucia, Pasig City na nakatune in sa main event. Jean Ben, happy Thursday around the world, sabi niya. Bernard TV, na nakikinig sa St. James School, Apalit, Pampanga. Nano, Burimo. Siyempre, walang iba, DJ Main. Comment Ben. At sa lahat na nakikinig sa atin, maparadyo, mapa-livestream, at syempre mapa-app natin. At alam ko, ito pinakahihintay nyo ngayong gabing ito. Sino kaya ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman, tara na sa Main Confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, magandang gabi, DJ Main. Ako nga pala si Red for tonight's story. 27 years old mula sa Pasig City. Isa akong avid listener ng programa mo. At ngayong gabi, gusto kong ibuhos ang lahat ng laman ng puso ko sa ere. At sana mabigyan mo ko ng payo. Ito ang kwento namin ni Ira, ang babaeng minahal ko ng higit pa sa sarili ko. Nagkakilala kami sa isang out-of-town team building. Nagsimula lang sa kulitan, kwentuhan, hanggang sa naging lambingan. Sa una, sinubukan naming iwasan dahil bawal kami. Dahil si Ira ay may boyfriend at 5 taon na sila. Pero totoo nga siguro yung sinasabi nilang kapag naramdaman mong tama sa puso mo, kahit mali sa paningin ng iba, itutuloy mo. Dahil mahirap pigilan ito. Tuwing kasama ko siya, pakiramdam ko, ako ang tahanan niya. Kahit pansamantala lang, gusto ko siyang iuwi, ipagluto, paglingkuran. Pero mas gusto ko siyang araruhin sa bawat sulok ng kwarto. Pero
Kahit anong sarap ng bawat gabi naming dalawa, may umaga ring gumigising ako sa katotohanan na hindi siya sa akin. Isang araw, bigla niya akong inayang mag-check-in sa isang motel sa may Canley Road. Gaya ng nakasanayan ay dadaan muna kami sa drive-thru para bumili ng pagkain. Ewan ko ba, DJ Main? Parang may kakaiba ng araw na yon. Ibang level ang ganda niya. Parang extra ang lambing niya. Hindi ko mawari kung ano ito. Kaya hindi ko na lang pinansin. Pagpasok pa lang namin sa loob ay hinilikan niya ako agad. Game na game siya na akala mo ay batang sabik na sabik. Agad siyang kumilos at ginawa ang paborito niyang laro. Para siyang nasa trampoline habang tumatalbog sa ibabaw ko. Pabilis ng pabilis, pataas ng pataas, at sagad na sagad. Nakakapagod pero napakasarap. Napakalambing. Pinadaman niya ang kanyang pagmamahal, hindi lang sa puso, kundi pati sa kama. Ibang level ang performance niya sa kama. Nasaid ako. Kinabukasan nag-message ako agad sa kanya. Bigla na lang hindi na sumagot hanggang sa na-block na ako. Walang paalam, walang paliwanag. Naiwan lang yung amoy niya at mga alaala naming paulit-ulit kong binabalikan habang ako'y mag-isa sa kama. Sa banyo, sa bawat sulok ng pagkatao kong ginulo niya. Doon ko lang na-realize na kaya pala next level ang performance niya dahil last na pala namin yon. Ang sakit, DJ Main. Paano ko tatalikuran ang babaeng nagpatikim sa akin ng bawal na sarap pero iniwang bitin ang puso ko? Hindi ko alam kung mali ako magmahal? Ang katawan ko nakalimot na pero yung puso ko sabik pa ring malasahan siya. Turuan mo naman ako kung paano ako mag-move on, DJ Main. Red, ang lalaking tinikman pero hindi pinili. Ang sakit naman ng ating letter sender for tonight. Ang hirap niya, no? Yung walang paalam, bigla ka nalang binitawan sa ere. Kaya naman sa lahat ng ka-vibes at baby kong nakikinig, bigyan niyo naman ng payo itong si Red. Pulang-pula. Talaga namang simbolo ng pagmamahal. Kaya naman pwede kayo mag-comment sa ating YouTube livestream 92.3 FM Radio Manila. Kapag minahal mo ang bawal, laging may kapalit ito. At madalas, hindi lang luha ang kabayaran, kundi yung parte ng sarili mong hindi mo na maibabalik. Red, nagmahal ka lang sa babae na hindi para sa'yo. Hindi dahil may kulang sa'yo, kundi dahil may nauna na. And that is the sad reality. Pag pumasok ka bilang second option, yun yung masakit. Pero kasi kapag mahal mo talaga at na-attach ka at masaya ka, di mo na naiisip yung sakit. Hindi mo na kagad ina-anticipate yung mangyayari. Basta importante sa'yo yung nakatuon ka sa ngayon kung ano yung nararamdaman mo. Pero sabi nga nila, kapag puso na ang pumalag, kahit ilang rules pa ang itayo mo, gugustuhin pa rin niyang suwayin ang lahat. Lalo na kung ang kapalit nito ay isang gabi na parang langit. Pero naman Red, ano bang silbi ng langit kung paggising mo, impyerno naman ang iniwan? Ang sakit na nararamdaman mo ngayon, Red, ito yung memory that keeps haunting you, replaying itself like a movie na you wish had a different ending. Pero ito na nga, masakit yung naging ending. Naiwan ka mag-isa nang walang warning. Pero sana nga, in-anticipate mo na ito. Kung baga pumasok ka sa ganitong setup, dapat alam mo na ito from the very start. Na possible ito mangyari. Itong nangyayari ngayon. Dahil nga may karelasyon itong si
Ira. At sana umpisa pa lang iniready mo na ang sarili mo nang sa ganon, hindi ka ngayon wasak at nag-iisa. Paano mo nga ba makakalimutan ng isang babaeng iniwang kang nakabitin, hindi lang sa kama kundi pati sa tanong na, bakit? Ito nga sabi ni William Mortel, pag di ka pinili, wala tayong magagawa. Nagmahal ka ng babae kaso tiki na pala. Ayun talaga yung consequences doon. So sana sa mga pumapasok sa ganyang relasyon, hindi ko sinasabi o inuudyokan kayo na tama yan. Pero sana alam nyo, yung pwedeng possible na mangyari, hindi pwedeng kasama mo siya ngayon at nasasarap kayo, ikaw ang pipiliin niya sa bandang huli, hindi ganun. Swerte mo na lang kung pinaglaban ka at pinili ka. Pero dapat always expect the unexpected. And wag na wag kang mag-a-assume. Para hindi ka naiiwan at hindi ka nasasaktan. Iwan ka man niya, ready ka naman. Alam mo na from the very start na mangyayari. You didn't love wrong. You just loved someone who was not brave enough to choose you. Kung gusto mong makalimot, Red, simulan mo sa pagtanggap. Tanggapin mong hindi ikaw ang pinili at baka hindi rin ikaw ang para sa kanya. Pero ikaw, pwede ka pa, may chance ka pang kumilala ng iba. Nang walang sabit, walang sekreto. So may pag-asa ka pa, huwag ka mawawalan ng confidence sa sarili mo. Dahil nawala man si Ira, hindi pa rin katapusan ng mundo mo at hindi mo yan ikamamatay. Hindi mo ikamamatay ang pumili ng taong karapat-dapat para sa'yo. Hindi lahat ng nagpaalab sa'yo kaya ka ring alagaan. Hindi lahat na nagpatalon sa'yo sa rurok ng sarap ay kaya kang saluhin at handa kang saluhin kapag bumaksak ka. At lahat tayo, para maka-move on, we need to start its acceptance. Kung umiyak ka man, go! Part talaga yan ng healing and you need to feel the pain to be healed. Huwag kang magsushortcut. Importante na maramdaman mo yan yung sakit at di mo na mamalayan eventually. Unti-unti na itong humihilom, lalo kung ina-accept mo yung bagay o yung sitwasyon na hindi talaga para sa'yo. Na hindi talaga kayo sa ngayon para sa isa't isa. At kung kayo naman talaga ang nakatadhana, in time, kapag tama na ang lahat, pagtatagpuin ulit kayo. So now, tutukan mo muna ang sarili mo. Tutukan mo muna ang gamutin ang sarili mong sugat. Kasi walang ibang gagamot yan, kundi ikaw lang. Kasi pag pinagamot mo sa iba ang sugat mo, di ba masakit? Minsan, ginagamot nga nila yung sugat mo, pero walang care. Kasi hindi naman nila alam kung in pain ba? Kung masakit ba yung kamay nila? Iba pa rin pag ikaw yung sarili mo ang nag-aalaga sa sugat mo. Kasi mas nafe-feel mo ang tamang paglapat. Paglapat ng, kunwari, ng bulak. So ganun din sa pag-heal sa sarili mo when it comes sa love. Ikaw lang ang makakapagbigay ng hilom sa sarili mo. Ito, sabi ni Boss Noy, yun yung masakit dun Ikaw ang kasama sa sarap pero hindi ka ang pinili.
but it's not the end of the world. Maraming babae sa mundo, hindi ka mauubusan, gayahin mo ko, petiks-petiks lang. Walang tamang pagmamahal kung mali ang isang sitwasyon. Kasi ang pagmamahal dapat nagbibigay yan ng freedom. Hindi ka dapat nagtatago o tinatago. Hindi ka dapat lumalaban ng mag-isa. Masakit man, pero baka yung pag-block niya sa'yo, yun na yung closure. Wala na siyang sinabi kasi baka nga talaga yun yung way niya. Yung umalis na lang nang walang paalam. Para hindi rin masakit para sa kanya at para mas madali mong makalimutan siya. At hindi lahat ng paalam ay may goodbye. Minsan ang katahimikan na lang ang natitirang sagot sa mga tanong mong bakit. So yun palang enough na yun. Tama na. Huwag mo nang alamin pa. Kasi the more na marami kang malalaman, the more na mas lalo kang masasaktan. Bakit masakit? Kasi hindi lang katawan mo ang naibigay mo dito kay Ira, kundi pati emosyon. Nag-invest ka. Binuhos mo yung buong sarili mo sa isang bagay na panandalian lang pala para sa kanya. Kaya valid yung nararamdaman mo. At the same time, kaya masakit, ibig sabihin nagmahal ka ng totoo. At yun yung magiging dapat ika-proud mo. Para sa sarili mo na naibigay mo sa kanya ng buong buo. Wala kang pagsisisihan bandang huli. Lesson learned ang nangyari ngayon. And pakiramdaman mo rin ang sarili mo na baka kasi nalilito ka lang. Baka kasi namimiss mo ay hindi siya, kundi ang pakiramdam na hinahanap ka, pinapaligaya ka at parang ikaw ang mundo niya. So i-reflect mo yan o mag-reflect ka sa sarili mo. Baka yung attachment na lang, yung namimiss mo pero hindi na yung tao. At isipin mo ito, Red. Kung totoong mahal ka, hindi ka iiwan. Kung totoo siyang sayo, hindi ka matatapos sa block. Simple as that. Napakalinaw. Hindi na kailangan pang spoon feed sa'yo. Alam mo kung ano ang tamang sagot sa bawat katanungan mo. Ayaw mo lang i-accept. And paano ka mag-move on kung hindi mo kayang i-accept ang lahat? So simula ngayong gabi, gawin mo is stand up. Ligo! Oo, ligo! Nang mawala na yung aura, yung vibe niya sa'yo, yung energy niya, nang mawala na. Ako naniniwala ako dun, oh. Minsan kapag masama o hindi okay ang pakiramdam ko, or parang naka-encounter ako ng hindi ganun ka-good vibes, pag uwi ko, naliligo ako. Tas yung water, hinahaluan ko ng asin. Ewan ko, nakasanayan ko na yun eh. Para mawala talaga yung bad energy. Tapos ayusin mo yung bawat sulok. Sulok ng bahay mo o kung saan man na may alaala niya. I-flash mo na ang memory niya. O memory niya para sa'yo, yung naiwan niya. At sa susunod na may mamahalin ka, sana siya na yung hindi lang magaling sa gabi, kundi gising pa rin sa tabi mo hanggang sumapit ang umaga. Yung kasabay mo magbe-breakfast, breakfast in bed. Yung ikikiss ka kahit wala ka pang toothbrush. Yung tanggap ka ng buong-buong ikaw. At nandyan pa rin sa'yo, umaga hanggang gabi.
Mahirap talaga limutin ang taong hindi mo naman lubos na nakasama pero buong-buo mong minahal. At lahat naman tayo nagdaan dyan. Walang masama dyan. Parte yan ng buhay. Nang sa ganun, may makuha tayong leksyon. Nang sa ganun, mas makilala natin ang sarili natin kung paano tayo magmahal. At dadadapa talaga tayo. Para sa susunod na pagtayo mo, alam mo na kung hanggang saan lang ang ibibigay mo. Don't beg for a seat at a table where you are only remembered when they are hungry. Ayan, Red, choice mo din naman kasi ito. Alam mo naman na siya ay may karelasyon. Choice mo pa rin pumasok sa isang setup na ganito. So, dapat alam mo na kung hanggang saan ka at alam mong darating ang oras, ang araw na kayo ay magsiseparate ways na. Sabi ko nga, unless pinaglaban ka niya, pinili ka niya. Pero sad to say, si Ira, hindi siya yung ganong tao. Ibig sabihin, hindi siya para sa'yo. Ang dami-daming babae sa mundo. Hindi ka mawawalan. May makikilala ka. Hindi man katulad ni Ira. Pero I'm sure, baka, mas higit pa kay Ira. Mas higit pa sa kayang ibigay ni Ira sa yung pagmamahal na buong-buo na deserve mo. Hindi mo deserve maging option. Hindi mo deserve na maging parausan o para sa sarap lang, para sa init lang, na kung kailan lang convenient sa kanila, saka ka lang maaalala. Hindi mo deserve yan. Kung ikaw nga nabibigay mo all out, ibig sabihin, may isang katulad mo din sa dinami-dami ng tao sa mundo na kaya rin ibigay yung naibibigay mo. Kailangan mo lang hanapin yung tamang tao. At para makatagpo ka ng tamang tao, kailangan ikaw muna ang unang maging tamang tao. Ito nga pahabol ni Comet Ben. Learn to let go. Mahirap magmahal ng di dapat para sa iyo. Kaya nga ako naniniwala ako doon sa let go and let God. Masakit, oo. Pero ganun talaga. Kailangan natin silang palayain. At hindi mo nga ikamamatay yan. Kaya naman wake up, Red. Sayang ang pangalan mo, punong-puno ng pagmamahal at init. Kaya ibuhos mo yan sa tamang tao. Pero simulan mo muna sa sarili mo. Maraming salamat, Red, sa pag-share mo ng iyong confession. At sa mga gusto mag-confess kay DJ Ming, ay pwedeng nyo ipadala yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio, Manila. At sa ating Viber, 0954-406-1967. Maraming salamat. Uy, Dental Clinic, Horticulture by Caldana, Isabero Microblading, Vanity Lounge Aesthetics, Imprint Customs, Fiesta Fruit Game Apple to Apple, Spink Philippines, Zebra Helmets Philippines. At pwedeng nyo ako i-follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok. Pare-parehas na main Eugenio. At dito sa favorite ninyo, sa lahat ng social media platforms, pare-parehas na 92.3 FM Radio, Manila. Alam ko nabitin kayo. Gusto ko yan yung nabibitin kayo. Para lagi nyo akong hinahanap at inaasam-asam. Kaya naman samahan nyo ako for another main confession tomorrow night. Samahan nyo ako Lunes hanggang Biyernes, 10 p.m. to 12 midnight. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio, Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes. Kasama ang baby mo sa radyo, ang nag-iisang DJ Main for the main event, na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat ninyo dahil meron nang magsasabi ng good night, baby.
I love you. May mga taong hindi natin nararanasang maging atin, pero araw-araw nating kinakausap sa isip at paulit-ulit nating minamahal sa alaala. Hindi lahat ng mahal mo naging kayo, at hindi lahat ng kayo ay naging totoo sa dulo. Ilang beses mo na bang tinanong ang sarili mo kung paano naging tayo? Pero ang mas masakit, ilang beses mo na bang sinagot ang sarili mo nang hindi pwede? Sa puso mong puno ng tanong at sabing hindi kailanman nasabi. Minsan kasi hanggang gunita lang, minsan hanggang imahe na lang.